Nagkatotoo na ba ang predictions ni Rudy Baldwin? So, eto na yung kanyang top 5 na predictions for 2024. Number 1, volcanic eruption. Isa sa mga nabanggit niyang prediction ay yung pag-alburuto ng volcano dito sa Pilipinas. So, currently, meron tayong nakaangat na alert level, no? Yung una is Mayon Volcano, nasa alert level status 2 if I'm not mistaken. Taal Volcano, alert level 1. Blusan, alert level 1. And Canlaon, alert level 1. And hindi pa natin alam kung magsusubside ang mga to or baka aangat pa. Pero, meron akong na-experience na volcanic eruption. Yun nga lang, sa CR ito. So, nagkaroon ako ng 4 to 5 episodes of volcanic eruption doon sa CR nung nakakain kami ng pagkain na medyo napanis, no? So, yung inuwi ng kasama namin dito sa bahay in which linag ko na hindi nagkaroon ng magandang reaction yung tiyan ko and hindi lang ako, pati yung mother ko. So, that was last week. So, siguro malamang baka konektado ito sa prediction ni Rudy Baldwin about volcanic eruption na hindi lang sa mga bundok, kundi baka pati na rin ang mga CR. Pangalawa is yung resurgence ng mga sakit o kaya outbreak, epidemic o kaya worse yung pandemic. Marami ang naniniwala na baka pwedeng konektado yung nangyari daw dito sa Baguio City or dito din sa Benguet, probably, yung pagkakaroon ng acute gastroenteritis in which na-alarma yung mga establishments, no, na parang isa sila sa mga dahilan pwedeng i-associate sa food preparation, yung mga food hygiene, tsaka yung mga sewage facilities, no, sa mga sources ng mga tubig. Kaya nagkaroon ng diarrhea, episodes of diarrhea, vomiting, nausea, dehydration, yung mga parents, regardless of age, pedia, or adult. So, pwede nating i-associate ito na sinasabi ng mga iba na predicted by Rudy Baldwin na mapapansin nyo na i-post sa kanyang Facebook page, no? Kasi yun yung pinaka-active na ginagamit niyang social media. Pero pagdating daw sa strain ng isang pandemic, such as yung nangyari daw sa COVID-19, magkakaroon daw ng mutation, and itong mutation na ito is baka magkaroon pa daw ng mas malakas na strain, mas resistant na strain na mag-aano na naman, manggugulo na naman daw dito sa mundo. Third is earthquake. Yan yung mga laman din ng kanyang prediction in which magkakaroon na naman daw ulit ng malakas na pagyanig somewhere across the Philippine archipelago. And kung makikita nyo sa geological position ng Philippines, talagang we are in or along sa ring of fire na kung saan na dumadaan sa atin yung fault line na hindi lang basta-bastang small fault line kundi talagang malalaking fault line dahil we are located between plate boundaries, no? Kaya hindi lang mga earthquakes ang meron tayo kundi mga volcanoes. That's why hindi na daw nakakapagtaka na magkakaroon ulit ng malakas na pagyanig ng lindol. So, na-experience ko to noong 1990 and na-experience ko na naman yung pagyanig na super lakas noong 2022 na yung epicenter is doon sa Abra, no? So, ganun kalakas, nakakatakot. Kaya kapag may bala kayo magpatayo ng structure, siguraduhin nyo na mas makapal pa kaysa sa standard na yung mga post, yung mga ginagamit yung bakal para hindi agad masira kapag may mga malalakas na pagyanig. Ang pang-fourth naman is shocking breakup ng isang celebrity power couple. So, hindi pa nagtatapos ang Katniel breakup. Meron na naman daw na mga power couple na hindi natin inaasahan na mag-i-split, mag-a-announce sila ng split dahil daw sa mga third party o kaya falling out of love, mga ganun daw. Kaya hindi pa nagtatapos ang eksena ng breakup ng mga artista noong 2023 kasi mag-overlap na naman yan and yung mga fans ng female tsaka yung fans ng male, syempre magkakawatak na sila, no? And hindi rin daw natin may iwasan na magkakaroon pa rin ng delulu fans. So, yung mga hindi, yung mga may hirapan talaga makapag-move on, magiging delulu. Mga ganun daw na eksena. So, hindi na siguro tayo masu-surprise kapag may mga power couple na biglang mag-a-announce ng
split nilang dalawa. O kaya magtataka tayo bakit biglang hindi na sila nagpa-follow sa isa't isa doon sa Instagram accounts nila. So, abangan natin kung sino kaya itong power couple na to. And ang pang 5 naman is yung multiple incidents, multiple vehicular accidents, no? Kasi, syempre, kahit na gaano ka ka-defensive, kung meron at merong pasaway, alam mo yun, masasangkot ka talaga. Tapos, ang nakakaloka dito ay magkakaroon ng involvement yung 3 batikang journalist. 2 daw dito ay babae and yung isa daw ay lalaki. So, there is a possibility daw na mawawala daw sila dito sa mundo because of vehicular accident, no? Kaya, ang sabi niya, ang payo niya is, be always a defensive driver, wag kaskasero, kasi more daw, marami daw mangyayari na ganitong insidente sa kalsada. And hindi lang yung mga 3 reporter, kundi may mga celebrities daw na mai-involve. Kaya nakakatakot, no, yung ganitong pangitain ni Rudy Baldwin kasi everyday may mga vehicular accidents na alam mo yun, kapag nagtatrabaho ko sa ospital na hindi mo alam kung may inis ka or maawa ka sa nangyari sa mga pasyente, no? Kasi kung minsan positive sila sa alcoholic breath, yung mga ganon na insidente kapag nag-duty ka sa ospital, o kaya yung iba naman talagang nabangga sila. So, ingat-ingat na lang sa pagbiyahe sa daan and additional prayers. Pero mag-disclaimer muna tayo. Hindi ko naman sinasabi na dapat tayong maniwala or hindi naman siguro masama na maniwala sa mga predictions na ito, regardless kung sino yung mga famous na nagbibigay ng babala sa atin. Pero ang pinaka-importante dito is ligtas ang may alam. We should be always aware sa mga nangyayari sa ating paligid and nasa palad pa rin natin ang mga kapalaran natin. So, ang dapat lang natin gawin ay i-maintain yung disiplina sa sarili and syempre, be cautious regarding sa mga safety, sa mga kalusugan natin, yung mga ganon, kasi nasa atin pa rin yung ating kapalaran. Pero ang final question dito ay, alin sa mga predictions ni Rudy Baldwin ang posible talagang mangyari, no? Kasi meron pa rin na mga senyales o kaya sintomas na mga pangyayari na pwede talagang maulit in the future. Hindi lang porke nangyari na ay hindi na mangyayari ulit. Pwede pa ulit maulit ang pangyayari such as earthquake, volcanic eruptions, yung mga mutations ng virus, mga ganon, and yung mga safety doon sa kalsada. Kaya, importante talaga na be updated sa mga news. Dapat talaga constant communication is the key para malaman natin kung ano yung nangyayari sa ating mga paligid. And if you want more stories like this, mag-follow kayo sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po yung Instagram account natin. So, thank you so much and have a wonderful day and always take care.